Di ba? Ikaw ba may ipon teknika para talagang hindi mahinto yung pag-iipon mo? Wancho? Meron, syempre. Kailangan natin yan. Kailangan ng financial discipline, di ba? Importante, importante. Lalo na kapag may anak ka na. Lalo na kung may pamilya na. Ang pagiging madiskarte ng Pinoy, gamit na gamit sa mga ipon challenge na yan. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Son. Viral at bentang-benta ang mga video ng pagbabasag ng alkansya at pagbibilang ng naipong pera. May nag-ipon ng mga perang barya at papel sa bariles ng tubig. Pati nga ang dingding ng bahay ginagawa ring alkansya kapag dibdiban sa pag-iipon. Para sa ilan, talagang literal na challenge ang makapag-ipon, kaya iba't ibang paraan at diskarte ang sinusubukan. Ang pag-iipon, matagal na raw challenge para sa sarili ng government employee na si Mark Anthony. Ilang beses na raw niyang sinubukang mag-ipon ng pera. May mga dumating na taon na nag-estudyante ako, nag-ipon ako kasi estudyante may pera. Hindi rin po siya talaga nagtuloy-tuloy po. Napanlalaro ko po siya sa mga online games, tapos may mga bisyo pa po na iba, yung mga basketballs. Kahit nang magkatrabaho na si Mark, hirap pa rin siyang makaipon. Yung unang trabaho ko po, pandemic. Sahod ko po is 150 to 200. Pag may baon kami, dun din nababawas. Lalo po yung pamasahe po sa motor. Everyday po, sa tingin ko po, wala po talaga akong naiipon that time. Pero pinipilit ko po kahit na pa-10, 20. Dala na po siguro ng walang kaalaman po sa pag-iipon. Kahit pa konti-konti, dinudukot ng dinudukot. Paliwanag ng financial consultant na si Peter Singh, malaking factor ang pinagmumula ng income o pera ng isang tao sa kanyang maiipon. Ang karaniwan kong na-encounter na problema sa ating mga kababayan, hindi ako makaipon kasi kulang ang pera ko. Kulang pa nga sa panggastos. Payday to payday ang basis. Ang lagi kong sinasabi na pamamaraan kung gusto talaga mag-ipon ay magkaroon tayo ng assessment o pagsusuri doon sa mga pinagkakagastosan natin. Tama ba ang pinagkakagastosan natin? Talaga nga bang pangangailangan ang pinagkakagastosan natin? Kaya si Mark Anthony, sinimulan daw baguhin ang kanyang mindset pagdating sa paggastos at pag-ipon. Medyo hindi naman po ganun kalakihan yung tinaas po ng sahod. Pero ang importante po doon na disiplina ko po yung sarili kung paano po magsubi ng pera. Matakaw po kumain eh. Bali nagbawas po ako sa pagkain. Hindi na po ako madalas na lumalabas po talaga. Ang kanyang natitipid, diretso sa kanyang ipon. Start po ako ng kalendaryo. 100 per day talaga po mailagay ko siya doon. Fix po talaga. Bumili po ako ng ipon box. Nag-start po ako doon ng 20, 50s. Nadagdagan pa din po. Naglagay po ako ng mga bare-bare. Hanggang nag-total po ako ng 170 to 200 pesos a day po. Nang matapos ang taong 2023, ang kanyang kalendaryo method na pag-iipon umabot sa 36,500. At ngayong araw, charan! Bubuksan naman niya ang kanyang ipon box na naglalaman ng mga 50 at 20 peso bill. Saan kaya abot ang kanyang naipon? Ayon pa kay Peter, may kakayahan tayong lahat na mag-ipon dahil kahit ang mga barya sa ating bulsa, pwedeng pagsimulan at palakihin. Kung meron kang matitipid na 10 piso araw-araw, may tatabi mo. Yan aabot ng 300 pesos sa isang buwan. Meaning, aabot siya ng 3,600 pesos sa isang taon. Kung titignan mo sa isang ordinary wage earner, malaki-laki yung 3,600. Naniniwala ako na kahit na anong level ng hanap buhay o kinikita ng isang tao, maaari siyang magsubi o magtabi. Dagdag suwestyon pa ni Peter Singh. Kukunin mo yon sa mga bagay na hindi naman pala kailangan na gastusin. Sigarilyo, soft drink, naka-money pedi. Baka hindi kailangan yung mga gastusin na yon. Para naman magtuloy-tuloy at mapanindigan ang pag-iipon na iyong sinimulan, ito ang ilang dapat alam mo. Dapat maging second nature sa atin yung nagtatabi ng pera hanggat kakayanin natin. Dapat ini-enjoy mo yung pag-iipon. Ang dapat mo lang tignan, ito ang sweldo ko. Ito ang pagbabudgetan ko o gagawan ko ng budget para sa aking pangangailangan kasama ang savings. Tanggalin mo yung pananaw na kulang ito or maliit ito. Pag ikaw ay may utang, unahin mo ang utang. Magsimula ka sa mga mas madaling mabayaran, maliliit, papunta sa palaki. Ang importante, mag-zero ka. Ready nang mag-ipon reveal si Mark Anthony. So, ayun. Meron tayong naipon na 10,000 ng ating mga 50s. Tapos meron tayong mga 20s na nagtototal ng 4,000. So, meron tayong 14,000 sa ating 50s at saka 20s.
Paalala din ni Mark Anthony, dapat daw sa pag-iipon, di nabibigatan ang nag-iipon para di ito ituring na kalbaryo. Kung ano lang po yung kaya natin na certain amount, doon lang po tayo magsimula. 2 buwan pa lang po ako nag-iipon, nagtitipid, is nakapagpundar na po ako ng bigasan. Barya-barya ka man magsimula sa pag-iipon. Ang mahalaga, may naitabi ka at madudukot kapag kailangan. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.